na ginagawa sa bawat kalye bilang parangal sa mahal na patron. Ito ay magiging makabuluhan dahil ang lahat ng mga manggagawa sa kapilya ay makikitang nagtutulungan sa paghahanda para sa banal na misa. May nag-aayos ng altar. Sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa, inihahanda ang altar upang doon natin pagsasaluhan ang katawan at dugo ni Kristo. Sa pamagitan nito, makakapilit natin ang Diyos upang papatayin ang ating pananampalataya. May nagdadala ng mga upuan upang gamitin ng mga taong magsisimba. May nag-aayos ng sound system upang magamit sa pagdiriwang ng banal na misa. May nagdarasal din ng Santo Rosario. Sa tuwing dinarasal ang Rosario, ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin tungkol sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ito rin nakapagdadalisay ng ating kaluluwa at mabisang sandata para sa lahat ng mga tukso. Nakatutulong ito upang tayo ay mapabanal, nagpapaalat at nagpapalalim ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ang iba naman ay abala sa paghahanda ng pagkain upang ibigay sa lahat ng tao na tatalo sa banal na misa. Naging tradisyonal ng mga namumuno sa aming pamayanan na magkaroon ng munting salo-salo kasama ng pamayanang nagsimba bilang pasasalamat sa lahat ng biyaya mula sa Diyos. Sa araw ng kapistahan, pagkatapos ng banal na misa ay nagkakaroon din ng prosesyon bilang parangal at pasasalamat kay Poong San Jose. Kaya ang lahat ng nakatira sa pamayanang St. Joseph ay patuloy na pinagpapala dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa at sa walang sawang pagsisilbi sa Panginoon. Pagdiriwang ng Pasko. Makikita rin sa aming pamayanan ang tunay na diwa ng Pasko. Sapagkat lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay masayang nagtutulungan at nagkakaisa sa lahat ng gawain upang paghandaan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. May mga naglilinis ng kapilya. May nagwawalis, nagpupunas ng upuan, naglalampaso ng sahig upang ihanda ang lugar dalanginan at maging kaakit-akit sa mga nagsisimba. May naglalagay ng palamuti sa Christmas tree. Ito ay simbolo ng katapatan, kagalakan at kagandahan sa paligid. May iba't ibang hugis ito. May maliit, may malaki, may plastic, at may gawa sa sanga ng puno. May iba't ibang kulay na napapalamutian ng ornaments at nilalagyan pa ng Christmas lights.
upang mas lalong gumanda at tumingkad ang kulay nito. May nagsasapit din ng parol. Ang tradisyonal na parol ay hugis bituin. Ginagamit itong gabay papunta sa simbang gabi. Ito ay simbolo ng bituin ginamit ng tatlong mago papuntang Bethlehem at kanilang gabay papunta kay Jesus. May nangangaroling sa bawat tahanan. Ipinagdiriwang ng mga kabataan ang Pasko sa tradisyonal na kantang pamasko. Pumupunta sila sa iba't ibang bahay at kumakanta ng kantang pamasko. Gumagamit sila ng mga instrumento tulad ng mga tambourines na gawa sa tansan na nasa isang wire. Habang sila ay umaawit, hinihintay nila ang may-ari ng bahay upang bigyan sila ng pamasko tulad ng barya. Pagkatapos na mabigyan ng barya, ang mga bata ay magpapasalamat sabay umaawit ng may nagbibigay ng regalo sa mga manihirap na pamilya. Naging kaugalian na ng mga namumuno sa aming kapilya at ng aming pamayanan ang pagbibigay ng regalo o gift giving sa mga pamilyang kapuspalad sa tuwing sasapit ang Pasko. Sa katunayan, ng 100 pamilya ang binigyan ng regalo ngayong nakalipas na Pasko. Ito'y tanda na ang mga tao sa aming pamayanan ay sadyang matulungin, tunay na nagdadamayan sa oras ng kahirapan. Kaya siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa. At higit sa lahat, nagsisimba ang mga tao upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natamo. Ang simbang gabi ay ang pagsisimba ng siyam na sunod-sunod na araw bilang paghahanda at pasasalamat sa pagsilang sa banal na mananakop na siyang pangakong dakilang alay ng Diyos Ama upang sumakop at umubos sa sangkatauhan. Dito nakaugat ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino at paraan ito ng pakikiisa ng mga Kristiyanong Pilipino. Ang pagdalo sa Misa ni Gallo ay may magaang na pakiramdam at ginhawa sa puso, damdamin at kalooban. Pagpalayang pagkabayan naman tayo makapangyarihan ng buhay Diyos, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig ng Diyos at kapayapaan. Salamat sa Diyos.
UG, LCD, Knights of the Altar, Temporalities, Lay Minister na sila rin naganap bilang Santa Claus, Brother Paul of Juan, bilang pari, Brother Simon Antolin, ang ating overall director, Sister Dory Antolin, at ang tagapagsalaysay ang inyong lingkod, Sister Joy Timbol. Kami po ang bumubuo ng St. Joseph the Worker Chapel na bumabati ng